Kapag nanganganak ang isang babae, sinasabing nasa hukay hindi lamang ang isa niyang paa kundi pati ang buhay ng kaniyang sanggol. Taon-taon ay umaabot sa mahigit 1,000 mga pasyenteng buntis ang ating sinusuri sa ating health center. At sa mga pasyenteng ito, hindi mawawala ang tinatawag na high-risk pregnancy o ang masela na pagbubuntis kung saan ay maaring malagay sa alanganin ang buhay ng bata o ng ina kung hindi natin agad maaagapan. Ang Barangay Dita Health Center ay mayroong mga pasilidad at kagamitan katulad ng clinical laboratory at ultrasound machine, mga doktor at OB-GYN na makatutulong upang masuri ang kondisyon ng isang pasyenteng maselan ang pagbubuntis. Ako si Dr. Maria Victoria Barqueros, isa akong OB-GYN na nagsaspecialize sa ultrasound. Importante ang ultrasound sa mga buntis para malaman natin kung ilang buwan na ang kanilang pagbubuntis, kung may mga komplikasyon ng mga kanilang pinagbubuntis, ang sukat nito, ang dami ng tubig, at the same time para malaman natin ang specific kung kailan sila manganganak at ang kanilang due date. Ang tinatawag na masela na pagbubuntis o high-risk pregnancy ay yung mga pasyente na extremes of age, meaning masyadong bata or masyadong matatanda, lampas 35 to 40 pataas, marami ng pinagbuntis, may mga komplikasyon tulad ng high blood, diabetes, or may mga myoma, or may mga pagbubuntis na sumasailalim sa preterm labor or laging dinudugo. Ako po si Dr. Mary Ann Rivera. Ako po ang inyong OB-GYN specialist dito po sa Barangay Dita Health Center. So yung patient natin na si RA, base po sa edad na 46 years old, ito po ay considered as high-risk pregnancy na po. Ngayon po siya po ay nasa kanyang ika-3rd month of pregnancy. Ang isang buntis po pagpasok ng 35 years old considered as under high-risk pregnancy. Isa pa pong risk factor na nakita natin sa ating pasyente ay yun pong pagkakaroon po ng pang-siyam na pagbubuntis. Base po sa nakuha nating information, ito po ay kanyang siyam na pagbubuntis at meron siyang isang abortion or nakunan. So, base po dito sa mga factors na ito, makukonsider po talaga ng ating pasyente ay high-risk pregnancy. Kailangan po nila talaga yung regular check-up, no? Maaring mas maging madalas from our usual check-up. Ina-advise din po natin sila na kailangan nagmo-monitor na po ng blood pressure because pagpasok po ng edad na 35 above, nagkakaroon na po sila ng risk na pwedeng mag-develop ng high blood and diabetes. So, para po maiwasan itong mga ito, kailangan matuto din po sila na kumain ng tama, yung ating pong tinatawag na low salt, low fat, low sugar diet. Kailangan maging healthy lang, have a balanced diet po. I-advise din natin sila na exercise, no? Yung brisk walking, regular walking every morning is okay for pregnant po. Para po sa ating mga kabarangay, kailangan po natin na madalas po magpa-check up dito po sa ating center. Libre naman po yung ating check up dito sa ating mga doktor at mga espesyalista. I-advise ko din po sa mga buntis, yun pong importansya ng pagpapasuso. Kasi ito po ay makakatulong para mabigyan po natin ng spacing and magandang nutrisyon yung ating pong mga anak. Isa pa pong akin pong gustong ipaabot po sa inyo, yung importansya din po ng pagkakaroon ng family planning, no? Mabibigyan din po kayo ng advice regarding dito po sa ating center. Okay, so thank you po and see you. Ako po si Risa Cartasiano, isang registered midwife na naka-assign sa ating barangay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Kapitan Toti de la Rosa sa pagkakaroon ng magandang health programs para sa mga mamamayan ng Barangay Dita. Bukod tangi ang Dita Health Center na mayroong ganitong programa at pasilidad para sa ating mga mamamayan. Ako po si Rosalie Almodovar. Purok Ono, Barangay Dita. Pang-8 po ang anak ko ngayon yung kasama yung binabuntis. Lahat ng mga kailangan dito sa loob ng center na to, nandito po lahat yung pangangailangan sa mga nagbubuntis. Lahat ng laboratory, lahat ng sa machine, sa ultrasound. Lahat nun nandun nakakatulong po sa lahat ng mga buntis. Marami pong salamat kay Cap
Toti de la Rosa na mayroon po dito ng programa para sa mga buntis. Maraming pong salamat, Kap. Bilang ama ng barangay, tungkulin ng ating Kapitan Toti de la Rosa ang ihatid ang basic health services. Ngunit dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa ating mga kabarangay, ay pinagkalooban niya tayo ng mga programang pangkalusugan na bukod sa kapaki-pakinabang ay pangmatagalan na higit pa sa ating kinakailangan. Dahil naniniwala ang ating Kapitan Toti de la Rosa na ang malusog na pangangatawan ay tungo sa isang malusog na pamayanan. Barangay Dita, sulong pa! Mahalin natin, ito ay atin.